Welcome sa ating online Bible study para sa inyong mga youth. At ngayon, tayo ay mag-i-start na sa ating mga pag-aawitan. Awitin natin itong nasa ating mga screen, Palasyo sa Kaitaasan. Kung maaari, request ko na makapag-open tayo ng ating mga camera. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay nakaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa saklang. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Puri ng Diyos sa ating mga inawit at tunay nga na ang isang tunay na mananampalataya ay may hinihintay na tahanan doon sa kalangitan. At ngayon ay minsan ba tayong umawit, awitin natin, Bayan na kay Dilag, bago tayo manalangin. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating
Yun, patuloy na sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian sa ating mga inawit. At ngayon tayo ay manalangin at himingi ng patnubay sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po, Ama, sa biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa aming mga buhay sa oras pong ito. Pinatnubayan niyo po kami at nilid niyo po kami upang kami po ay makapakinig ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa maghapon, sa pangunguna po, at patuloy po namin panalangin na ingatan niyo po at patnubayan po ang mga natitirang oras. Patnubayan niyo rin po, Ama, ang mga kapatid pa po, mga youth na wala pa po sa aming pong Google Meet, at naway tulungan niyo po sila na makapag-join po, at patnubayan niyo po lalo tigit ang inyong pong anak na gagamitin po sa pagtuturo ng inyong pong mga salita. At gabayan niyo rin po kami, ang aming pong internet connection, at patuloy niyo pong ingatan ang mga kapatiran, ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po na ngayon po ay marami pong sakuna at tindol ang aming pong mga nararanasan. Maraming salamat po, Ama. Ito po natin samutiling po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, purihin ng Diyos sa ating mga patuloy na pagtitipon at pag-aaral sa kanyang mga salita. At nawa ay safe ang bawat isa sa atin, bagamat itong mga nakaraang oras ay nakaramdam ng pagyanig ang ibang bahagi ng ating bansa. No, patuloy natin ipanalangin sa Diyos, sa Panginoon, at samantalain natin ang panahon upang makapag-share tayo ng gospel. Lalong-lalong sa panahon natin ngayon ay nakikita natin na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. At nakikita ko na halos marami na rin tayong naririto ngayon. At sa gabing ito ay isang short devotion ng ating mapapagbulayan. At ibibigay ko na sa ating kapatid, kay Brother Norman, para sa ating devotionals. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa ating lahat, maging po sa mga nakikinig sa atin pong Facebook Live ay isang mabiyayang gabi po. At para po sa ating pong pagbubulayan sa gabing ito ay masusumpungan natin sa aklat ni Juan dito sa Book of John chapter 2. Marahil dito sa verse 23 hanggang 25 ay ang ating teksto na pagbubulayan ngayong gabi po na ito. At sabi po dito sa ating naka-flash sa ating screen, sabi po dito, nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ating Panginoong Jesus, nang siya'y nagministeryo dito po sa sanlibutan ito. At sa loob ng panahon ng kapistahan, kung ating pagpapatuloy ang verse 23, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. 24, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Last verse 25, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Bago tayo magpatuloy sa ating pagbubulay ay tayo muna ay muling humingi ng patnubay sa Diyos sa isang panalangin. Let us pray. Amang banal na nasa langit, patuloy po kaming napupuri, nagpapasalamat po sa inyo sa oras po na ito na amin pong itinuturing po na biyaya sapagkat malaya po na kami po ay makapag-aral po, makapagbulay ng inyong pong mga salita sa pamamagitan po ng online. Wala pong nagiging balakid po upang ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na manorish po mula po sa inyong pong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na dumalo at nagkaroon po ng pagkakataon po ng oras po na inyo pong pinagkaloob din po sa bawat isa.
Pangunahan niyo po kami sa oras po na ito. Sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala ang oras po na ito. Ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipumbugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli ay isang mabiyayang gabi sa atin pong lahat. Check ko lamang po kung okay din po ba ang aking pong sounds po ba. Yes, Brother Norman, malinaw. Ay, okay po. Dahil inaalala ko din po, baka nag-e-error lang po sa atin pong live o maging dito po sa OBS. Para po sa atin pong pagbubulay sa gabing ito, ang isang senaryo kung saan alam naman natin sa ating mga naging mga pag-aaral na rin ng ating Panginoong Hesus ay tunay na siya ay nagpagaling at nakita ang maraming himala na kanyang ginawa sa harapan ng mga tao. At itong puntong ito, marahil titingnan natin kung ano po ang naging reaksyon ng mga tao pagkakita ng mga himala at ganoon din sa kanilang tunay na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kung titingnan natin itong verse 23 at verse 20, hanggang 25, kung ating pagmamasdan lamang, parang tingin natin ay parang positive na pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Nakita natin dito sa verse 23, sabi doon, marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Pero tingnan natin yung mas malalim na pagpapahiwatig nito. Tingnan natin yung kasunod ng marami ang nagsisampalataya. Sabi dito, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Katulad ng aking sinabi, parang sa unang tingin, parang isang positive ito no? Na isang pangyayari na maraming naniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero kung titignan natin ng mas mainam at mas malalim, parang ito ay hindi tinatawag nating marahil ay narinig na natin yung salitang saving faith, no? At sa gabing ito ating bibigyang linaw kung ano ang pananampalataya na tunay na nakapagliligtas, sapagkat sa panahon natin ngayon maraming mga kwento na ating din narinig. Marami na rin na mga patotoo ang ating nakita at narinig din. Pero sa ating pag-aaral, simula't simula dito, nakita natin kung ano yung pananampalatayang tunay na nakaliligtas. Dito sa ating pagbubulayan, makikita natin dito yung isang pananampalataya na sinasabi mismo dito ng ating Panginoong Hesus, sapagkat nakikilala ng ating Panginoong Hesus katulad dito sa ating ding bahagi na nabasa dito. At dito makikita natin yung kung alin ba yung true faith at yung tinatawag na superficial faith. Ito yung mga shallow, yung nasa external lang. Una, nais kong bigyan lang ng pansin itong sa verse 23. Sabi doon ay many believe. Marami ang mga nagsisampalataya. Pero kung ating titignan mabuti, ito'y pananampalataya na nakabase lamang sa kanilang mga nakita. Pananampalataya na nakabase sa mga himalang ginawa lamang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi mismo sa persona ng ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nais kong bigyan ng punto dito na itong makikita natin na dito sa verse 23, yung pananampalataya dito ay nakabase sapagkat dito makikita natin after ng phrase ng marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Ito yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus.
Mas ang mga tao nung panahon na yon, kahit siguro sa ating panahon ngayon, yung pananampalataya dun sa bagay na nakikita, yung mga bagay na ah, yung mga himala, ito yung mga signs. Minsan, imbes na sa mga sinasabi ng salita ng Diyos sa Bible, yun yung magbibigay sa atin ng katunayan ng mga bagay tungkol sa ating Panginoon Yesus. Minsan, nakukuha natin sa mga bagay-bagay na nakikita natin. At dito, isang patunay ng itong klaseng paniniwala ng mga tao nung panahon na ito na nakita nila ang mga tandang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nakabase lamang dun sa mga himala. Kaya nga marahil ay ang iba ay tinatawag itong parang miracle faith. At ito ay di yung pananampalataya na nakaliligtas. No? Kung titingnan natin, imbes na dahil nakatingin sila dun sa mga nakita nila, imbes na ibaling nila yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos at tagapagligtas, Panginoon ng kanilang buhay. Actually, meron akong nabasa, sabi doon, sa panahon na yon, ang people were convinced in their minds but not converted in their hearts. Mas namangha sila doon sa mga pangyayari na yon, yung mga himala, kaysa doon sa isuko nila ang kanilang buhay. Paniwalaan mismo ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kung ating bibigyan lang ng reference itong ating punto na pinagbubulayan ngayon, na dito sa Matthew chapter 7, marahil ay isang magandang reference din po ito. Ditong Matthew chapter 7 verse 21, ganito hanggang 23. Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gusto kong tignan, ano ba ang kalooban ng Ama na nasa langit para sa lahat ng tao, para sa lahat, sa ating mga makasalanan? Tingnan natin dito sa John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Sabi doon kanina, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sino lamang? Sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Nandito yung nakafocus yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? Sa ating Panginoong Hesus mismo, nakafocus ang pananampalataya, no? At sa kanya'y sumampalataya. Ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Dito makikita po natin, dito kung ating babalikan kanina, yung ating teksto, dun sa verse 23, hindi katulad nung pananampalataya na ipinakita ng mga tao nung panahon na iyon. Kaya makikita natin dun sa verse 23 ng ating pinagbubulayan, pagkakita ng tanda. Hindi yung pagkaalam na si Jesus ang tunay na Diyos, no? Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang tagapagligtas nila. No? Marahil ay bigyan din natin ng isa pang reference siguro dito sa mga gawa chapter 8 verse 13. Alam ko
nagkaroon na rin din tayo ng pagbubulay dito sa mga talatang ito kung saan si Simon na isang gumagawa ng salamangka, siya rin naman ay naniwala sa Panginoong Hesus, no? Nung ipinangaral nila Pedro, no, ang si Juan at saka si Pedro ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Pero tingnan natin kung ano yung lumitaw na tunay na naging motibo niya. Dito sa ating pagbubulay, sa ating patungo sa ating ikalawang punto, ay isa rin na nais ko din na bigyan ng pansin. Itong bagay na tinignan lang kung ano yung nakikita. Kasi kung ating babasahin ang ilang mga bahagi nitong teksto dito sa mga gawa, nakita ni si Simon, no, na nakita niya kung anong ginagawa ng mga apostol dito. At nais niya na siya rin ay magkaroon ng ganoong kapangyarihan, no, na tinanggap ng mga apostol, no. Parang dito makikita natin kung ating bibigyan din ng siguro reference din. Alam ko dito sa bahagi na ito ay hinangad din ni Simon na magkaroon din nung katulad ng ginagawa ng nila Apostol Pedro at si Juan, at ang ginawa niya ay gusto niya na bayaran, no? Kumbaga sa ay akala niya ay makukuha niya sa salapi niya yung kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito na-reveal ang tunay na laman ng puso niya. Parang ang tinitingnan niya dito is para dahil siya ay pinaniniwalaan dati, no, ng mga tao doon sa kanyang mga salamangka, parang iniisip niya marahil na kung magkakaroon din siya ng ganitong kaloob ng Espiritu Santo, no, ng biyaya na galing sa Diyos, ay maaring magbigay sa kanya din ng iba yung parang kasikatan. Pero na-reveal dito kung paanong dun siya nakafocus. Naniwala siya dahil mayroon pa lang siyang ibang hangarin. Naniwala siya dun sa kanyang nakita lamang. Kaya nga kung titingnan natin yung verse 18 dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, verse 18, ito ay isang revelation kung ano talaga sa mga gawa din, chapter 8, verse 18. Ayan. Ayan, sabi dito, nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay binigay yung Espiritu, ay inalok niya sila ng salapi. Ito yung aking pong kinukwento kanina. At nais siya rin na magkaroon nito, pero anong sabi ni na Pedro dito sa verse 20? Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mo tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay nito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Naniwala siya kaso naniwala siya dun sa kanyang ganoong maling hangarin. Naniwala lang siya dun sa kanyang nakita. Nasilaw siya dun sa kapangyarihan, dun sa kakayahan, no, na ginagawa ng mga apostol. Ang ibig ko sabihin dito ay wala yung tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Na-convince siya sa kanyang isip na maging mabuti ito. Katulad nung mga tao noon na sumusunod sa ating Panginoong Hesus, na-convince sila sa kanilang isip na ginagagawa ng Panginoong Hesus itong bagay na ito. Parang na-overwhelm sila dun sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi dun sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi dun sa ating Panginoong Hesus. Dito sa ating base
dito sa ating pinagbubulayan sa aklat ng mga gawa, si Simon dito ay hindi siya naniwala dun sa ginawa ng ating Panginoon Hesus dun sa krus. Hindi tunay ang kanyang pananampalataya sapagkat nakabase ang kanyang paniniwala dun lamang sa ganitong nakita niya kina Juan at Pedro. At na-reveal naman ng kanyang puso ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro dito, sabi niya sa verse 22, magsisi ka nga sa kasamaan mong to at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Dito kung ating babalikan no sa ating teksto dito sa verse 23, ang pananampalataya na nakabase din sa mga himala, yung sa mga signs, marahil siguro kahit mga sa atin ngayon no may mga signs. Bagamat tatlong bagay ang maari natin malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Unang-una, kanina pala ating binigyan ng pagpapahalaga yung kalooban ng Ama sa lahat ng tao ay yung sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At upang lubusan nating makita mga katotohanan ito, napakahalaga na tignan natin mismo sa salita ng Diyos. Kung gusto natin makita ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin, hindi dun sa mga minsan na nababasa yung ating paniniwala, pananampalataya dun sa may mga iba humingi ng mga signs, no? Do may mga circumstansya na nagbibigay ng mga ibig sabihin pagkakataon upang makita natin ang kalooban ng Diyos, pero napakahalaga yung nakabase sa salita ng Diyos. Ganun din, doon kasi nagsisimula din ang pananampalataya. Sabi nga dun sa Roma chapter 10 verse 17. Titingnan natin dito kung saan sumisilang, kung saan yung pinag-uugatan ng pananampalataya. Dito sa Roma chapter 10 verse 17, sabi dito, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ito yung yung pinagmumulan. Dito nang gagaling ang pananampalataya sa pakikinig. Hanggat hindi mo mapakinggan ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus. Siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bayaran ng ating mga kasalanan. Ayun yung mabuting balita. At yun lamang sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya dito sa mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan, ito lamang ang tanging magdadala ng tunay na kaligtasan. Ito yung tinatawag nating saving faith. Ito yung paniniwala na si Jesus ay namatay para sa iyo. Ito yung pananampalataya na si Jesus ay inilibing at pagkalipas ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ito yung tunay na pananampalatayang nakalulugod sa Diyos at magdadala sa Kanya sa tunay na kaligtasan. Sabi nga doon sa, kung naalala ko yun sa Roma chapter 10 verse 9, Roma chapter 10 verse 9. Ang sabi doon, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Dito sa ating binasa na reference ito, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon.
Ito'y sa pamamagitan ng isang taus-pusong pananalangin sa Panginoong Hesus tumawag. Kaya kung sa mga oras na ito, meron man sa mga nakikinig sa ating bilang dito sa Google Meet, itong pananampalatayang tunay na nakaliligtas, marahil siya sa ating mga puso sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos dito sa ating naging reference, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Isang katunayan na kung tunay na nagkaroon ka nga at meron ka ngang pananampalataya na kaliligtas, minsan sa iyong buhay, ikaw ay nanalangin, ikaw ay tumawag sa ating Panginoong Hesus, ipinahayag mo, unang-una, ang iyong pagsisisi, yung pagtanggap mo bilang isang makasalanan. Na alam mo, ang kasalanan mo ay dadalhin ka dun sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy doon ay yung pagkahulog ng kaluluwa ng isang tao, tapos siyang mamatay dito sa mundo, doon sa walang hanggang kaparusahan. At walang ibang daan, walang ibang paraan upang maligtas siya dun sa nakaambang kapahamakan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya dito sa ating nasa screen, isang assessment, isang pagbubulay sa atin. Kung tunay na nagkaroon tayo ng pananampalatayang nakaliligtas, kung dumating sa ating buhay na tayo tumawag sa isang panalangin sa Panginoong Hesus, nang may pagtanggap na tayo'y makasalanan, nang may pananampalataya na si Jesus ay namatay doon sa krus, inilibing at siya'y muling nabuhay para bayaran ng kasalanan mo, kasalanan natin. At andun yung pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at pagpasok, pag-imbita sa Panginoong Hesus sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun lamang ang tunay na nakapaggagarantiya ng isang pananampalatayang tunay na nakaliligtas. Kaya maganda ay siyasatin natin ang ating mga puso. Kung meron tayo nito at dumating tayo sa pagdidesisyon sa ating buhay. Pangalawa, dun sa verse 24, balikan na lang natin yung ating pinagbubulayan sa verse 24 ng chapter 2 ng Book of John. Sabi dito, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Dito makikita natin ang isang katangian ng Diyos na makikita natin sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang Diyos anak. Taglay niya itong katangian na to na siya ay omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient ay alam niya ang lahat. Kaya dito sabi dito sa verse 24, ang ating Panginoong Hesus, no? Dito sa verse 24, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. At kung ating titignan yung believe sa verse 23 at yung commit sa English ang mababasa natin dito, but Jesus did not commit himself. Jesus did not commit himself. Ayan. Ang word na commit doon, no, ay yung sa verse 23 na believe
ay nanggaling din sa magkaparehong Greek word. At ang Greek word na yon ay pistuo, nang ibig sabihin ay believe, magkapareho din. Kaya kung atin titingnan mabuti dito, no? Sabi dito, they believe in him but he did not believe in them. No? Ang ibig kong sabihin dito ay makikita natin na ang ating Panginoong Yesus ay tinitingnan niya yung puso ng bawat isa sa atin. At nakikita niya kung ang pananampalatayang meron sa atin yung genuine faith, yung tunay na sa Kanya nakatuon, sa persona ng ating Panginoong Yesus. At marahil ay tignan natin yung sa John chapter 6 verse 64. Isa ring reference na ating makikita na ang ating Panginoong Yesus, maging ang pagkakanulo niya, ang pagkakanulo ni Judas sa Kanya, ay alam niya, kay Judas Iscariote, alam niya. Sabi nga dito, dapat datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Ano sa ating pong maikling pong pagbubulay na ito, mahalaga po na ang Panginoon mismo, talastas niya buhat pa ng una. At alam niya kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya sa Kanya. Kailanman hindi natin ang ibig ko sabihin po ay malilin lang ang Panginoon. Pagamat minsan ang tao ay nalilin lang niya yung iba, sasabihin niya ay tumanggap na ako sa Panginoong Hesus. Naniniwala ako sa Kanya. Pero alam ng Panginoon kung talagang sumampalataya, kung tunay ang naging pananampalataya natin sa Kanya. Alam ng Panginoong Hesus kung tayo ay dumulog sa Kanya nung araw na tayo ay magdesisyon na tanggapin siya sa ating puso. At mismo sa sarili natin, alam natin kung dumating tayo sa punto na ating kinausap ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin, alam ng Panginoon na ng ating kapahayagan ng ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi natin kailanman malilin lang ang Panginoon. Kaya kung sa puntong ito, meron pa sa atin ang wala pang katiyakan ng Kanyang kapahayagan ng pananampalataya sa Panginoon. Dala lamang ng emosyon, dala lamang ng pagkamangha sa mga maraming bagay na nangyayari sa buhay, dala ng mga provision, pero hindi na susumpungan ng tunay na pananampalataya. Maganda ay siyasatin niya ang kanyang puso. Kung tunay na umabot siya dun sa punto na ipinahayag niya sa isang panalangin na taos-puso ang paglapit niya sa Panginoong Hesus. Ang paglapit sa Panginoong Hesus ay napakasimple. Bagamat ang iba hindi naniniwala na ganun lamang ba kasimple na maniwala ka lang? Pero hindi nila nagagawa. Kaya kung simple yung sinasabi nila, ba't ang hirap na maniwala sa ating Panginoong Hesus? Sabi na, as simple as ABC. Sa isang taus-pusong panalangin, A, sabihin mo sa Panginoong Hesus, yung A, accept that you are a sinner. Sabihin mo sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. B, believe on the Lord Jesus Christ.
Ipahayag mo sa Kanya yung pananampalataya. Panginoong Hesus, ako po'y sumasampalataya na kayo po ay namatay doon sa krus, kayo po ay inilibing, kayo po ay muling nabuhay sa ikatlong araw para bayaran po ang aking mga kasalanan. See, confess your sins. Panginoong Hesus, ako po ay buong puso po na nagsisisi po sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa oras po na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam ng ating Panginoong Hesus kung sino ang nagpahayag ng tunay ng kanyang pananampalataya sa Kanya. Alam ng ating Panginoong Hesus kung sino-sino ang hindi rin nagsisampalataya. At alam ng Panginoon lalo't higit ang mga tunay na nagsisisampalataya. Itong paalalang ito o isang reminder sa atin, nasiyasatin natin kung tunay nga na ating sinampalatayaan ang Panginoong Hesus. Yung kanyang ginawa doon sa krus. Ang kanyang pagka-Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Sabi nga din sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ang ating Panginoong Hesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos. That whosoever believes in Him should not, sa Kanya lang, hindi sa kung anong mga bagay man dito sa libutan. Believes in Him, sa Kanya. Kaya ang pananampalataya ay nakasentro dun sa persona ng ating Panginoong Hesus. Believes in Him should not perish, upang ang sino mang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak dun sa impyerno, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kauli-ulihan mga kapatid, mga kabataan, sa ating din mga nanonood, nakita natin dito sa verse 25, ang ating Panginoong Hesus ay tinitignan ang ating tunay na puso, ang ating mga motibo, ang kondisyon. Napakahalaga yung kondisyon kung tayo ba ay tunay na sumampalataya na o mga sumampalataya sa nguso at hindi sa puso. May mga ganun eh. At marami tayong mga naririnig o mga nakakasalamuha marahil sa mga kabataan, sa mga kaklase ninyo. Ang dali lang sabihin na tinanggap ko si Jesus, naniniwala ako kay Jesus. May mga profession lang sa bibig, sa labi, pero wala sa puso. Pero ang Panginoon, alam niya, kilala niya ang sino mang lumapit sa Kanya, tinanggap siya sa Kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi nga dun sa 1 Samuel 16:7, sabi doon, ang Panginoon ay tumitingin siya sa puso. Sabi dun sa 1 Samuel 16:7, "For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Sabi dito, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, yung sa appearance, sa outward. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nawa, itong ating maikling pagbubulay na ito ay nagsilbing paalala sa atin. No? Actually, itong ating pagbubulay ay isang pagninilay din sa atin, reflection din sa atin. No? Kung ang ating bang pananampalataya ay nakabase lamang ba sa mga bagay na nakikita, pero sinasabi ng salita ng Diyos, o sa mga katotohanan ng Kanyang mga salita. Nakasentro sa ating Panginoong Hesus. At
Dito, marahil sa ating sa pagwawakas, mayroon lamang kung iiwan na mga katanungan ng ating pagninilay. Naranasan, marahil ay itatanong din natin sa ating mga sarili, naranasan ba natin itong tunay na pananampalataya, yung pagbabago ng ating puso? Ang pinaka-importante, no? Kung tunay na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. At kung ang Panginoong Hesus ay titignan niya ang ating mga puso, ano kaya ang kanyang makikita? Marahil isang pagbubulay sa atin, una, kung tayo'y sumampalataya na o hindi pa, marahil maaari nating itanong yan sa ating mga sarili. At kung tayo'y sumampalataya na, isang magandang katanungan din ay kung titignan ng Panginoong Hesus ang ating mga puso, ano kaya ang kanyang makikita? At hindi pa uli ang lahat, mga kabataan, mga kapatid, ang Panginoon ay mapagpatawad. Ang Panginoon ay mahabagin. Lumapit tayo, no, sa Panginoon. No, ilapit natin ang mga bagay, pagsisihan natin, no, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga naging mga pagkukulang, sa ating mga naging mga kasalanan, sa ating mga kalikuan, mga naging mga kahinaan. At laging nakahanda ang Diyos na magpatawad sa atin. At hindi lamang papatawarin. Marahil ay bigyan ko lamang ng diin dito sa 1 John chapter 1 verse 9. Sa lahat naman ng tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ang makikita natin ang ating Panginoong Hesus ay tunay din na nagbibigay ng maraming pagkakataon upang tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya at maging kalugod-lugod sa Kanyang banal na harapan. Sa 1 John chapter 1 verse 9, marahil ay bigyan ko lamang din ng pagkakataon nito. Sabi dito, kasi ang aking pong naging katanungan kanina, kung titignan ng ating Panginoon ang ating puso, ano kaya ang makikita? Kung ating napagbulayan na sakaling makita niya sa akin ang mga naging mga pagkukulang, no, ang mga unconfessed sins, napakahalaga. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At hindi na nanatiling pagpapatawad ng ating mga kasalanan lang. Ito pa yung karugtong niya, at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ibig sabihin, maaari ulit tayong makapagpatuloy sa Panginoon na makasusunod sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, isang mahalagang pagbubulay ng ating Panginoong Hesus ay nakasisiyasat sa ating mga puso at wala tayong maililihim sa Kanya. Nawa tunay na ang bawat isa sa atin ay napagpala sa ating naging pagbubulay. Tayo muli ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa amin po mga naging mga pagkukulang, mga pagkakasala, na hindi po naging kalugod-lugod po sa inyo, sapagkat kayo po ay namumuhi sa kasalanan. Ngunit minamahal kami, kaming mga makasalanan po, na isinuko po ang buhay sa amin pong Panginoong Hesus, sumampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus. Maraming salamat po sa napakaraming pagkakataon po na kami po ay makalapit po sa inyo at patuloy po na makasunod po sa inyo po mga kalooban. At patuloy sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu ay amin po na makilala ang inyo pong kalooban sa araw-araw po ng aming pong buhay.
At sa oras din pong ito, kung mayroon man po sa amin ang wala pa pong tunay na relasyon po sa amin pong Panginoong Hesus, wala pa pong tunay na pananampalatayang nakaliligtas, tulungan niyo po siya na magdesisyon. Makilala po niya na siya ay isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan, na walang ibang paraan, walang ibang daan ng kanyang kaligtasan, kundi ang paniwalaan po niya, sampalatayaan po niya, ang mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay doon sa krus. Siya'y inilibing at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw upang bayaran ang kasalanan ng sino mang lalapit po sa Kanya. Kaya po sa oras po na ito, nawa hawakan niyo po ang kanyang puso at nawa ay umabot po sa napakahalagang pagdidesisyon po na ito. Paunahan niyo po siya sa kanya pong desisyon upang nang sa gayon ay tunay na magkaroon po siya ng kapanatagan ng kanyang kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa bawat isa po. Pagpalain niyo po, maging ang mga kapatid po na hindi po namin kapiling po sa oras po na ito, ang mga ibang mga kabataan po, nawa ay patuloy dalangin po namin na sa mga susunod pong pagkakataon po ay makasama po namin sila sa patuloy po na pagbubulay po ng ipong mga salita. Pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang oras po na ito at ang lahat po ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Yan, good evening and God bless po at maraming salamat sa ating kapatid sa pag-share ng mga salita ng Diyos. Nawa ay naging pagbubulay ito sa bawat isa sa atin. At muli ay tayo ay magbibigay ng pagkakataon kung meron tayong question, bagamat devotional ang ating napagbulayan. Magbibigay po tayo ng chance sa mga sino man po sa atin na meron pong question po. Lalong-lalo na may kinalaman po sa pagbubulay po natin. Okay, meron po ba tayong question? Last call po. Baka meron tayong question. Okay, sige. Siguro yung silence po natin, ito ay patunay na naintindihan natin ng mga napagbulayan natin. Purihin ng Diyos at maraming salamat din, Brother Norman, sa naging pagbubulay natin ng kanya pong mga salita. At ngayon, tayo ay manalangin muli bilang ating pagwawakas at let's pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat po, Ama, sa napakabiyayang gabi po na binigay niyo po sa amin. Nakita po namin ang inyong pong kagustuhan na kami po ay makasigurado sa aming pong kaligtasan, sa aming pananampalataya, sa aming pong Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Ama, at patuloy po namin hinihiling nawa po sa kaunting bilang namin, nawa po kaming lahat ay tunay nga pong tumanggap na at sumampalataya sa aming Panginoong Jesus. At gaya po ng aming napagbulayan, nawag siya sa atin niyo rin po ang aming mga puso't isipan, kami pong mga tumanggap na, nawa ay dalisayan niyo po kami, linisin niyo po kami, at nawa ang aming Panginoong Jesus ang matagpuan po na sentro po ng aming pong mga puso at mga buhay. Maraming salamat din po sa inyo pong anak na napagbulayan. I-bless niyo po siya. I-bless niyo po ang kanya pong buong pamilya. I-bless niyo rin po ang bawat isa po sa amin, sa aming pong mga tahanan, sa aming pong mga pamilya. Ingatan niyo po at patnubayan po. At maging ang mga ibang youth po na hindi po namin nakapiling, ingatan niyo po at i-bless din po sila. Nang sa gayon ay makasama po namin sila sa mga susunod pong gawain. Maraming salamat po, Ama. Ito pong lahat ay samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good evening and God bless. Marahil ay announcement lang para sa mga youth natin dito sa Florida.
Bukas ay magkakaroon tayo ng ating practice dahil second Sunday ito. Sana